Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong mga saloobin ng ating mga mambabatas tungkol po dyan sa pasabog daw kuno ng Chinese Embassy tungkol dyan sa audio recording ng new model dyan po sa Ayungin o Scarborough Show. No, basta dyan po. No, kasi kung maalala nyo sa isang video natin, mukhang hinahamon ni Secretary Gibo Teodoro ng National Department of National Defense ang China na, sige, patunayan ninyo na may new model based on that audio recording. Pero, may pananagutan kayo sa batas ng Pilipinas. Okay? So, meron pong mga take dyan ang ibang mambabatas. No? Ngayon po, ilan ito? Dalawa po no, na article at dito po sa isang article ng Manila Bulletin, meron pong nagpaliwanag dito kung meron bang pananagutan itong mga Chinese officials diyan sa Chinese Embassy kung sakali man na nag-video recording sila at na-violate nila ang anti-wiretapping law sa ating bansa. Meron ba silang pananagutan? Yung mga diplomat na yan? Okay? At mukhang binagsakan ng China ng kung ano ang patag o Russell Rip. No, may isa po tayong video na ipapakita sa inyo. Ano po ang ibinagsak ng China diyan sa ating exclusive economic zone? Naku, nakakabahala po 'yan. At eto na nga po. Eto na yung matinding revelasyon. Kasi po, naalala nyo yung mayor ng Bamban sa Tarlac na nagmamay-ari pala ng Pogo, ngayon ipinasara na. Nagkakaroon na po ng Senate inquiry dyan, si Hontiveros. At meron po akong ipapanood na video sa inyo. May malalaman kayong katakot-takot. At kung ano man, meron po ditong balita sa inquirer.net. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay. At pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super sticker, super chat. At ganun na rin po sa mga katuwang natin dyan sa ating chat box tuwing meron tayong video premiere. The likes of Marie Chris Hernandez, Elora Liz, Ai Chang, Miyu, si Kaluyal Wanabet, si Kaluyal Senchang, si Miles Tan, Alex Andrade, Mami B, Ate Maite Baisa, si Maritel T, Priscilla Acepcion, Nilda Arceo, Ninita Umali, si Rebecca Lagman, Ilocana Kana, si Carclea, si Hattori, si RN 2 cents, si Lorna Rafael, si Malditang Lola, Mamilu Parker, Jean Jagers, Virginia Pamposa, sino pa ba? Ang dami talaga. Si Danny Reynado, si Muhammad, si Red, at yung iba pa. No? Doon po sa mga sinusundan natin at pinapanood ng mga vloggers, si Carclea, si Kakopi, si JIL Review TV, no, napakabait po ng mga yan, no? Except kay Lola Carclea. Si JIL saka si Kakopi, okay po yan. Pero si Lola Carclea, minamaldita tayo eh. Dapat na nga lang ang tawag kay Lola Carclea, Malditang Carclea. Hindi naman pwedeng Malditang Lola kasi meron ng ganong YouTube account, di ba? Oh, Malditang Carclea. Yan. Yari na naman tayo kay Carclea rito. Sino pa ba? Si Mami Peng, no? Si Munting Tinig, si Ali Bugha. Si DJ Byron Music Topic TV, sundan nyo po yan. Napakabait po na bata niyan. Napakahusay, lalong-lalo na yung kanyang interview kay former senator, former mutineer. Yari na tayo kay Trillanes. Si Trillanes po yun, no? Kaya nga, former mutineer eh. Oh, former ex-convict din siya, nakulong siya, pero napardon naman siya. Yun, hindi pa naman ako tapos. Trillanes eh, sobra ka naman, no? Wag naman, walang pikon. Alam kung di ka pikon, tulad ni Bato. Putatan mo na siya, putatan mo na. Oh, shout out po kay Kai sa kanilang department sa Palawan, buong Palawan po, shout out. At kay Tita Aurora. O, Tita Aurora, himas-himasin yung piggy bank, no? Okay. O, ito po, yung tungkol sa wiretapping, no? Solon's demand accountability on wiretapping
Back Chodoro. O yan na naman sila, mga House of Representative members, no? Ranking Solons are demanding for accountability on the alleged wiretapping of a conversation between Chinese and Philippine officials regarding the new model agreement in the West Philippine Sea. Deputy Majority Leader Isabela 6th District Representative Faustino Ino D. the 5th and Assistant Majority Leader Manila 1st District Representative Ernesto Junicio agree that the perpetrators of the alleged wiretapping must face the consequences of their actions. The act of wiretapping is outlawed in the Philippines. Kung sino po ang responsable sa pag-wiretap o sa pag-record po ng conversation na ito, kung maaari man po, they should be expelled or deported from our country or they should answer to our laws dahil bawal po yung ginawa nila. So tandaan nyo po yan, ano? Kasi meron po tayong mababasa mamaya dito. Ini-explain nila. Meron bang accountability itong mga diplomat na ito na nasa Chinese Embassy kung mapapanagot sila? Kung totoo man po itong audio recording na ito. Okay? So hanggang dyan na lang po muna, no, para maiksi lang tayo. They want them to be accountable kung sino po yung mga yan. Okay? O eto pa, aside from them, sinabi rin ni Representative Asidre ng Tingog Party List, no? Sumisikat tong si Jude Asidre, ha. Chinese wiretapping, a desperate attempt to muddle WPS issue. Oh, ipangakalandakan ng narrative nila yan ng China. Gagawa sila ng naratiba. Tulad nga po ng nasabi ko diyan kay Elora, no, uusap kami. Sabi ko, Elora, alam mo, I don't believe that yung audio kasi with the advancement of technology, lalong-lalo na yung ginawang panggagago kay Pangulo, yung AI na boses, it could be that one. Mabuti sana kung totoo, ipalabas ng Chinese government yung video. Pero kaduda-duda pa rin yun. What if there is a fake video, AI generated? Diba? Because of this AI, ito ang magiging main culprit. Laging may pagdududo na because of the advancement of technology. And how can you be so sure na itong dokumento is original or not? Real or fake? Authentic or not? Tulad nung kay Bato. There will always be a doubt on the authenticity of one document or one evidence because of the advancement of technology such as artificial intelligence. Sabi nga ni Elora, bakit ngayon lang ba nag-exist ang artificial intelligence? Hell no. No. Sabi ko sa kanya, no. It was 2 decades, 3 decades yan. No? Kasi, ang AI naman is artificial intelligence. The robots, AI yan. Yung mga cellphone na gamit nyo dati, no? The things that helps human do their job easy. Yung mga, ano ba yung sabi ni Elora? Basta it matters with artificial intelligence that human cannot do the task easily or not. Sa medical technologies, yung mga gamit bahay ninyo, yung mga pang-vacuum, di ba may lumalakad dyan na robot naglilinis? Ganon. That's artificial. Nagkaroon na lang ng advancement because of this, yung mga nagsimula sa ChatGPT. The originators of ChatGPT. Diyan nagsimula yan pero hindi tinutuunan dati. But these people now believe, tindi nitong technology na to because ako na isang developer sa computer. Pag wala kayong experience sa paggawa ng isang website, you can do so now. Just go to this AI model na mga computing software. You can just type in. Yan, bibigyan kayo ng procedure, bibigyan ka ng code step by step until you created such a simple website of yours. Pwede yun. Ako, nung gumawa ako ng website, it's all on the book. Yung manual. Talagang nag-research ako. Di ko alam yung AI na yan. So far, hanggang ngayon, tumatakbo yung website na gamit ko. Pang church naman yun. No? O kung interesado kayo, ayan po yung website. I-check ninyo. Ako nagbabayad ng web hosting niyan. O, di ba? Wala akong sponsor. Because yan ang aking promise. It's for the church. O, ako nagbabayad niya. Mahal niyan. Web hosting. Every year, maabot ng $200 yan. O, di ba? Elora, tanong, saan mo kinukuha yung pambayad mo? Tatrabaho naman ako. May pondo ako sa state. Hindi nga lang malaki. O, mas malaki pa ngayon kaysa dito sa YouTube namin nila Carcleya. Tanong nyo pa kay Carcleya. Di ba?
buwis buhay din tong YouTube na ito, di ba? O lang sabi ni Asidre, desperate na ang China, yung kalokohan. Kasi ang China, di ba, magaling sa hacking? Oh, malamang. Galing din sila sa AI generation. Labas ninyo. Ang balita nga sa akin ni Elora, nabasa ko, Brad, tinake down nila yung post nila. Hindi hinahanap ko, Elora. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita. Hindi ko makita eh. No, siguro maybe tinake down na nila kasi baka mali. Pero nakita ng buong mundo na ang China ay doing that despicable act. Talagang nagwa-wire tap sila. Okay? So, yan. Sabi lang niya. Attempt to muddle the WPS issue. Oh. Okay? Now, ano naman yung sabi dito sa Manila Bulletin? Pwede bang makasuhan yung mga diplomat na yan? Explainer. What's diplomatic immunity? And is a diplomat immune from a suit over wiretapping phone call? Diba? Nabasa ko pa kasi ito eh. Yan yung mga hindi ko nababasahin dito kasi meron tayong Republic Act number 4200 or the Anti-Wiretapping Act. It is unlawful for any person to tap or record any communication if it is not authorized by all parties involved. Correct. Diba? Meron tayong ganyang batas. O now, ano ang sabi dito? The practical answer would be no. Unahin natin yung natataas. Mag-backtrack tayo sa taas. Would be the embassy official who released the recording to the press be legally liable in the Philippines? Kasi nandun sila sa Pilipinas eh. Pero, nasa embassy sila ng China. The Chinese embassy sa Pilipinas, sa Manila. Ang tanong, liable ba sila? That's what you call papasok ito. The practical answer would be no. Under Article 31 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, a diplomat agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving state. So therefore, tayo ang receiving state nung diplomat nila, therefore their diplomat is covered by the Vienna Convention under Article 31 of diplomatic immunity. They will invoke diplomatic immunity. You have watched that in these mga spy movies, di ba? Sasabi nila, I am from this. I am a ganitong diplomat. I am immune to any arrest or whatever. Ganyan po yan. Because they will invoke under Article 31. But, except if the immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under Article 37 may be waived by the sending state. Binanatan naman ng Article 37. However, sabi nila, mawawala ang diplomatic immunity if and only if yung nagpadala ay ni-waive nila. Ibig sabihin, okay, gumawa siya ng kasalanan dyan, i-disown siya. O di kaya, i-waive namin yung Article 31, the diplomatic immunity. Sige, bahala kayo, kasuhan nyo. Ganun lang. The Vienna Convention is a United Nations treaty that the Philippines, among other countries, ratified. O kasama dyan, ang Pilipinas sa United Nations. Article 49 of the Vienna Convention on Relations and Optional Protocol on Disputes stated that the person of a diplomatic agent shall be inviolable. Ano ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin ng inviolable? Okay. Ganon. Google. Oy, ChatGPT. Anong meaning? Incapable of being violated. Yun. Secure from destruction, violation, infringement. Ayan daw po. Incapable of being violated. Okay. So, yun ang sinasabi ng Article 49. He shall not be liable to any form of arrest or detention hanggat hindi ni-waive yung kanyang diplomatic immunity nung nagpadalang state. The receiving state, tayo yon, shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom, or dignity. But the DFA, yung DFA natin, in a statement Thursday, reminded China that diplomats should strictly adhere to another provision of the treaty. Yan. Okay? Article 41 of the treaty, okay, ito naman ang binanggit ngayon ng DFA.
Diplomats have a duty not to interfere in the internal affairs of the receiving state they are in. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving state, it added. So ang alam ko lang po, correct me if I'm wrong, na magagawa natin dito is to expel, patalsikin, i-deport, patanggalin ang diplomat na yon na nag-record at naglabas ng audio recording. Expel them. Di ba nakikita nyo rin, nababalitaan nyo rin yan, napapanood nyo. No? Pero magkakaroon po yan ng ramification. No? Siyempre, magagalit na naman ng China dyan. Blah, 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 blah. O now, ano naman ngayon mga kababayan ang inilaglag ng China sa ating exclusive economic zone? Particularly dyan po sa Patag Island at Rosul Reef. Panorin nyo po. Ayan, sa UNTV. May posibilidad na nahulog malapit sa Rosul Reef at Patag Island sa West Philippine Sea ang ilang debris mula sa rocket launch ng China ayon sa Philippine Space Agency. Ayon sa PhilSA, ang nasusunog na mga labi ng Long March 3BE rocket ng People's Republic of China nito gaya ng booster at fairing ay idinisenyo upang itapon habang pumapasok sa kalawakan. Maaari umano itong magdulot ng panganib sa mga barko, eroplano, bangkang pangisda at iba pang dumaraan sa drop zone. Bunsod nito ay patuloy ang paalala ng ahensya sa publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung may matatagpuan o namamataang debris. Pinag-iingat din ito ang sinuman sa pagdampot, pagkuha o paglapit sa mga ito dahil maaaring may taglay itong toxic substances gaya ng rocket fuel. O yan po mga kababayan, no? Hindi po tayo nilaglagan ng bala. Yung rocket debris nila, kasi they send something in the moon, no? Gusto nilang i-conquer yung dark side of the moon, kasi nandun na nga sila, no? Nalalaglag po sa ating loob ng exclusive economic zone or sa ating West Philippine Sea. Diyan po sa Patag at Rosul Reef, no? At eto pa, isa pa ang inilaglag nila sa ating bansa. Eto po, no? Panoorin nyo po, no? Mahaba-haba po ito, mga kababayan, na video. This is about 5 minutes video. Parte po ito ng Senate hearing. Ito pa yung isa nilang inilaglag sa atin, no? Tingnan nyo po. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. So, saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Okay, medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please inform us during the hearing. At bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So, if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung informasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin, sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. Still, out of more than curiosity, saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon.
Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, kailangan license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Meron din po akong teacher po, Your Honor. So saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan po. Ang maalala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. If you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo, and during the hearing, ma-recall pa rin at masabi sa amin sino yung homeschool provider ninyo. Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Teacher Rubilin. Opo. Saan naman pagkatapos ng homeschooling, kung nakuha po yung grades nyo sa homeschool provider tulad nung ginawa namin nung aking anak para makapag-high school naman siya, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy nila po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa loob po kami ng farm. Okay, pero nagtapos kayo ng high school? Ang minigay lang po sa amin po na pinaka-libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubilin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po, si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may, kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies sa high school? Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Okay, medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang young person no, may karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan nung nakamit ninyong edukasyon. So yan po, no, mga kababayan. Yung Senate hearing na ginaganap po tungkol po dyan dun sa pagkaka-raid sa Pogo, dyan sa Bamban, Tarlac. At yung mayor po ay parang siya po yung may-ari ng Pogo. Kakahiya po yan, no? Ngayon, nung tinatanong siya, kasi ang last name nito, no, yung Mayor Alice Guo, mukhang pinakawala ng Chinese government. Kaya nga sabi ko, binagsakan tayo. Binagsakan tayo ng kanilang trained asset to infiltrate and influence the Philippine government. Yan po yung sabi ni Risa Hontiveros dito sa report ng Inquirer. Hontiveros won't let go of Bamban Mayor over ties to Pogo. O may tie pala siya sa Pogo, hindi pala siya yung may-ari ng Pogo. Ang dami pong nahuli dun no? Dito lang no, habang binabasa ko itong balita na ito. Hontiveros, however, did not say whether the Pogo's alleged involvement in the cyber attacks on the digital platforms of various agencies were connected to the maritime dispute between China and the Philippines. The 7.9 hectare property in Anupul village that was raided is owned by Bopulan Development, which leased the compound to Pogos. The Presidential Anti-Organized Crime Commission, which led the March 13 raid, rescued 371 Filipinos, 427 Chinese, 57 Vietnamese, 8 Malaysians, 3 Taiwanese, 2 Indonesians, and 2 Rwandans from the Chinese-owned Sun Yuan Technology Incorporated. Sun Yuan, which was operating in 36 multi-story buildings in Sitio Pag-asa in Anupul, was suspected of human trafficking following the reported escape of a former Malaysian national who was allegedly held, detained, and forced to work for the companies. Kaya itong Pogo na to Di ba sa Pasay? Ulitin ko, buti pa si Mayor Vico Soto ng Pasig. Pinasara niya po ang mga Pogos kasi sabi niya walang magandang maidudulot
ang pogo sa mga mamayan ng Pasig. Dapat magsinuran na kayo. On questioning by Senator Sherwin Gatchalian during Tuesday Senate hearing, Guo admitted that she owned half of Bopu before she sold her shares when she decided to enter politics in 2022. Ay, grabe ka, no? According to Hontiveros initial investigation, that Guo was practically unknown in her own town and came out of nowhere before she won the mayoral race in 2022 without the support of any political party. Alam na, a Manchurian candidate from China. Guo was catapulted to power in a small town in Tarlac, but does she have the public records that will strongly establish her identity as a Filipino national? Virtually unknown. Na-research ka na. Patay na. Ha? Eto, base doon sa bidyong napanood ninyo, kaduda-duda talaga mga kababayan. This is very dangerous. No? Talagang itong China will meddle in our politics. They wanna put in their trained assets para po i-infiltrate at impluwensyahan ang Philippine government. O yan, example si Guo. Hindi niya maalala. Wala man lang siyang record of birth or whatever kung saan man. Hindi man lang siya nag-usisa sa pamilya niya. Saan siya pinanganak? Ako nga alam ko kung saan ako pinanganak eh. Alam ko kung anong oras ako pinanganak eh. Tinatanong ko yan sa magulang ko eh. Para at least alam ko di ba? Gago. Aray ko. Yari ka dito, hoy. Mayor Guo. Ha? Grabe Antindi mga kababayan. Nako, gisahin nyo yung mga yan. No? Tama lang ito. Nagsisinungaling ka yata, Mayor Guo ha? Nakakasawa kayong mga inchik Diba, sabi ko nga doon sa kausap ko kung ako lang since paranoid na ako, no? Nasisenophobic ako Lahat nung may Chinese last name na nasa gobyerno, imbestigahan ninyo. Pasensya naman yung iba dyan sa House of Representatives at Senado Senator Go. Diba? Tatanong lang. Yung para naman tayo si Elizalde ko. Pasensya naman po Kong, baka naman. Diba? Tingnan niyo yung Guon, daming tanong dun Homeschool daw siya, well coached. They are well coached, well trained. Pero mahuhuli ka. Galingan mo, Hontiveros, galingan mo. Hulihin mo lahat yan. Dito, this time, kakampihan ko si Hontiveros. Papanorin natin yan. Walang iya. Na-infiltrate tayo. Sinimulan nila sa mayor, mga kababayan. No? Kaya kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Kaabang-abang po yan, mga kababayan. There's some more. I like it. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in next videos. Bye-bye. God bless.